Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong ito nang hindi kayo magdududa. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang gabing muntik na akong mawala. Ako si Daryl, isang simpleng tao lang na walang espesyal sa buhay. Pero may isang karanasan na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang karanasang kahit ako mismo, hirap ipaliwanag kung totoo ba talaga o panaginip lang. Mahilig akong maglakad tuwing gabi. Hindi dahil wala akong magawa, kundi dahil doon ko nararamdaman ang katahimikan na bihira kong maranasan sa araw-araw. Sa baryo namin, may isang ilog na kilala ng lahat. Tahimik ito sa umaga, pero nagiging kakaiba ang itsura kapag gabi na. Sabi ng mga matatanda, huwag daw magtatagal doon, lalo na kapag umuulan. Hindi ko naman pinatansin noon. Para sa akin, ilog lang yun. Pero nung gabing iyon, iba ang pakiramdam. Malakas ang ulan. Hindi yung basta ambon lang, kundi yung tipong halos hindi ka na makakita sa lakas ng buhos. Hindi ko alam kung bakit, pero nagpasya pa rin akong pumunta sa ilog. Parang may humihila sa akin. Parang may bumubulong sa isip ko na pumunta roon. Hindi ko may paliwanag, pero sinunod ko. Pagdating ko sa gilid ng ilog, agad kong napansin na mas malakas ang agos kaysa karaniwan. Umaapaw na ito at parang may galit ang tubig. Tumigil ako sandali, pinakiramdaman ng paligid. Tahimik ang paligid pero yung tunog ng rumaragasang tubig, parang may kakaibang bigat. Parang may mensaheng gustong iparating. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon, pero sa isang iglap, nangyari ang hindi ko inaasahan. Nadulas ako. Hindi ko alam kung bato ba iyon o putik, pero bigla na lang nawala ang balanse ko. Bago pa ako makareact, bumagsak na ako diretso sa ilog at doon nagsimula ang bangungot. Malamig ang tubig, sobrang lamig na parang tinutusok ang buong katawan ko. Agad akong inanod ng agos. Sinubukan kong lumangoy pero wala akong laban. Parang may sariling isip ang tubig. Hinihila ako papalayo, papalalim. Huminga ako ng malalim pero puro tubig ang pumasok sa bibig ko. Naramdaman ko ang hapdi sa dibdib ko habang pilit akong kumakawala sa agos. Nanginginig ang katawan ko. Hindi ko na alam kung saan ako papunta. Ang tanging alam ko, unti-unti akong nauubusan ng lakas. Sa mga sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang lahat. Ang pamilya ko, ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa, at ang takot na baka iyon na ang huling gabi ko. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumabas na tunog. Puro tubig lang ang pumupuno sa bibig ko. Lalo akong lumulubog, lalo akong nawawala. Hanggang sa dumating ako sa puntong hindi na ako lumalaban. Pinikit ko ang mga mata ko. At doon, sa gitna ng kadiliman at lamig ng tubig, may naramdaman akong kakaiba. Isang kamay. Hindi ko agad naintindihan kung ano iyon, pero malinaw kong naramdaman na may humawak sa akin. Malamig, pero hindi katulad ng tubig. Iba ang lamig niya, parang may kasamang kakaibang gaan. Unti-unti kong imulat ang mga mata ko. Sa una, malabo ang lahat, pero habang tumatagal, may nakita akong anyo. Isang mukha, isang babae. Hindi ko maibaliwanag kung paano ko siya nakita sa ilalim ng tubig, pero malinaw siya sa paningin ko. Mahaba ang buhok niya na lumulutang kasabay ng agos. Maputi ang balat, parang kumikinang kahit madilim ang paligid. At ang mga mata niya, hindi ko malilimutan ang mga mata niya. Nakatingin siya sa akin. Hindi takot, hindi galit, parang awa. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko pero wala na akong lakas. Siyang kumapit sa akin ng mas mahigpit. Nararamdaman ko na parang inaangat niya ako, hinatakik palayo sa ilalim. Hindi ko alam kung paano niya ginawa iyon. Sa lakas ng agos, imposible iyon. Pero sa mga sandaling iyon, hindi ko na rin iniisip kung posible ba o hindi. Ang mahalaga, unti-unti akong umaahon. Habang papalapit kami sa ibabaw, mas lalo kong nakita ang mukha niya. Napakaganda niya, pero may kakaiba. Hindi siya mukhang tao. May kung anong misteryo sa itsura niya, sa galaw niya, sa paraan niyang pagtingin sa akin. At bago pa tuluyang mawala ang malay ko, may isang bagay akong naramdaman. Parang may gustong sabihin ng mga mata niya.
Isang mensahe na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon, nagdilim na ang lahat. At ang huling alaala ko ay ang pakiramdam na may isang nilalang na hindi ko kilala ang nagligtas sa akin mula sa kamatayan. Nagising ako sa pakiramdam ng matinding lamig at bigat ng katawan ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Hirap akong huminga at bawat galaw ko ay may kasamang sakit. Ilang segundo akong nakatitig lang sa kawalan bago unti-unting luminaw ang paningin ko. Nasa pampang ako ng ilog. Nakahiga sa basang lupa, ang katawan ko ay putik at tubig ang bumalot. Huminga ako ng malalim pero sumakit ang dibdib ko. Napaupo ako agad, sabay ubo ng sunod-sunod. Tubig ang lumabas sa bibig ko. Doon ko lang tuluyang naintindihan na buhay pa ako, na hindi pa ako tuluyang kinuha ng ilog. Napalibutan ng paningin ko sa paligid. Tahimik, walang tao. Wala akong narinig kundi ang mahinang agos ng tubig at ang pagpatak ng ulan na unti-unti nang humihina. Kanina lang parang galit na galit ang ilog, pero ngayon parang wala itong kasalanan sa nangyari sa akin. Pinilit kong tumayo, pero nanghihina pa rin ang mga tuhod ko. Napahawakan ako sa damuhan para hindi matumba. Doon ko napansin ng isang bagay na hindi ko agad naisip kanina. May mga bakas ng paa sa lupa. Sa una, akala ko bakas sarili ko lang iyon, pero nang masdan ko ng mabuti, hindi iyon tugma sa sukat ng paa ko. Mas maliit, mas makinis ang hulma. Parang paa ng babae, pero may kakaiba. Hindi siya eksaktong katulad ng paa ng tao. May bahagyang kakaibang kurba, parang hindi pangkaraniwan. Napakunot ang noo ko. Wala namang ibang tao rito. Ako lang ang pumunta sa ilog at sigurado ako na kung may ibang tao, maririnig o makikita ko man lang. Pero wala. Napatingin ako sa tubig. Tahimik itong umaagos, pero hindi ko maiwasang maramdaman na may kung ano sa ilalim nito. Parang may nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero may bigat ang pakiramdam. Parang hindi ako nag-iisa kahit walang ibang tao sa paligid. Bigla kong naalala ang huling nakita ko bago ako mawala ng malay. Yung babae. Hindi ko maipaliwanag kung panaginip lang ba yun o totoo, pero malinaw sa alaala ko ang mukha niya, ang mga mata niya, ang paraan ng paghawak niya sa akin habang hinihila ko paitaas. Hindi iyon normal. Huminga ako ng malalim at pinilit kong kumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni lang iyon, nadala lang ng takot at kakulangan sa hangin kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pero habang tinitignan ko ang mga bakas ng paa sa lupa, mas lalo akong naguguluhan. Kung panaginip lang yun, sino ang naghatid sa akin dito sa pampang? Hindi ko na sinubukang sagutin ang tanong na yun. Sa halip, dahan-dahan akong naglakad palayo sa ilog. Mabigat pa rin ang katawan ko, pero pinilit kong makauwi. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung anino lang ba yun ang takot ko o may ibang dahilan. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ng katahimikan. Walang tao, walang ingay. Parang normal na gabi lang, pero hindi na normal ang pakiramdam ko. Nagpalit ako ng damit at naupo sa gilid ng kama. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Sinubukan kong humiga at ipikit ang mga mata ko, umaasang makakatulog ako agad. Pero hindi. Ilang minuto pa lang akong nakapikit, may nakita na naman ako. Hindi ko alam kung panaginip iyon o hindi, pero malinaw sa isip ko ang itsura niya. Yung babae sa ilalim ng tubig. Nasa harap ko siya, nakatingin lang, walang sinasabi, pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang may gusto siyang iparating. Bigla kong napamulat. Napaupo ako agad, hinihingal. Tinignan ko ang paligid.
Madilim pa rin ang kwarto, pero wala namang kakaiba. Walang ibang tao, walang anino, pero hindi nawawala ang pakiramdam na may nakamasyad sa akin. Hinawakan ko ang dibdib ko. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung takot ba yun o kung anumang nararamdaman ko. Basta ang alam ko, hindi iyon basta simpleng panaginip. Kinabukasan, sinubukan kong magpakanormal. Lumabas ako, nakipag-usap sa mga kapitbahay at pilit na kinalimutan ang nangyari. Pero habang tumatagal ang araw, napapansin ko na may kakaiba. Tuwing napapadaan ako malapit sa ilog, parang may humihila sa akin pabalik. Hindi pisikal na puwersa, kundi parang nasa isip ko lang. Isang pakiramdam na kailangan kong bumalik doon. At tuwing gabi, paulit-ulit kong napapanaginipan ng parehong bagay. Yung babae. Nasa ilalim siya ng tubig. Nakatingin sa akin. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko na may koneksyon kami. Parang may dahilan kung bakit ako ang iniligtas niya. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa doon nagtatapos ang nangyari sa akin sa ilog. Dahil kahit pilit kong iniiwasan, parang may bahagi ng sarili ko na gustong bumalik doon. Parang may naghihintay sa akin sa ilalim ng tubig. At hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman kung sino o ano ang nilalang na nagligtas sa akin. Hindi na ako nakatulog ng maayos simula noong gabing iyon. Kahit anong pilit kong magpahinga, bumabalik at bumabalik sa isip ko ang itsura niya. Hindi ko man gustuhin, pero parang may bahagi ng utak ko na ayaw siyang kalimutan. Sa bawat pagpikit ko ng mata, nandun siya. Nasa ilalim ng tubig, nakatingin sa akin. Tahimik pero parang may sinasabi. Ilang araw ang lumipas na gano'n ang nangyari. Sa umaga, sinusubukan kong magpakanormal. Nakikipag-usap ako, ginagawa ang mga dapat gawin at pinipilit kong binsihin ang sarili ko na baka epekto lang iyon ng trauma. Pero pagdating ng gabi, doon na nagsisimula ulit ang lahat. Isang gabi, mas malinaw ang panaginip ko kaysa dati. Hindi na ako basta nanunood lang, parang nandoon ako mismo. Ramdam ko ang lamig ng tubig, ang bigat ng paligid, at ang katahimikan na halos bumingi sa akin. Nakalutang ako sa gitna ng ilog, hindi gumagalaw, hindi lumulubog, parang may pumipigil sa akin. At sa harap ko, siya. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon. Mahaba ang buhok niya na dahan-dahang sumasabay sa agos. Maputi ang balat niya, pero hindi iyon pangkaraniwan. Parang may sariling liwanag. Ang mga mata niya, nakatingin lang sa akin, hindi kumukurap, hindi umiiwas. Sinubukan kong magsalita pero walang lumabas na boses. Parang wala akong hangin sa dibdib ko. Pero kahit hindi ako makapagsalita, pakiramdam ko, naiintindihan niya ako. Unti-unti siyang lumapit. Hindi siya lumalangoy gaya ng tao. Parang dumudulas lang siya sa tubig. Parang bahagi siya nito. Habang papalapit siya, mas lalo kong napansin ang kakaiba sa kanya. May mga detalyeng hindi ko maipaliwanag. Hindi siya mukhang tao, pero hindi rin siya nakakatakot. Huminto siya sa harap ko. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng bahagya. Hindi iyon ngiti na masaya, parang may lungkot, parang may bigat. Doon ko naramdaman ang kakaiba, parang may kung anong koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero parang kilala ko siya kahit ngayon ko lang siyang nakita ng ganito. Bigla niyang itinaas ang kamay niya. Unti-unti niya itong inilapit sa mukha ko. Gusto kong umatras pero hindi ko magawa. Parang nakapako ako sa pwesto. Nang dumikit ang kamay niya sa pising ko, malamig iyon pero hindi nakakatakot. Parang may kakaibang init na kasama. At sa sandaling iyon, may naramdaman ako. Parang may alaala na hindi ko maalala. Mga imahe na mabilis dumaan sa isip ko. Tubig, ilalim ng ilog, isang batang nakatayo sa pampang. Ako iyon, mas bata, nakatingin sa tubig, parang may kausap. Napakurap ako. Biglang naglaho ang lahat. Napamulat ako sa higaan ko, hinihingal at pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Umupo ako agad, hawak ang ulo ko.
Mabilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung anong iisipin. Hindi na iyon simpleng panaginip. Mas lalo akong natakot sa sarili kong iniisip. Bakit parang may koneksyon ako sa kanya? Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumalik ako sa ilog. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumunta. Pero may kung anong nagtulak sa akin. Parang hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakikita ulit ang lugar na iyon. Tahimik ang paligid pagdating ko. Walang ulan, walang malakas na agos. Parang normal na ilog lang. Pero iba ang pakiramdam ko. Lumapit ako sa pampang. Tinitigan ko ang tubig. Ilang minuto akong nakatayo roon, walang ginagawa. Nakatingin lang. Parang may hinihintay. Parang may inaasahan. At doon ko naramdaman ulit iyon. Yung pakiramdam na may nakatingin sa akin. Hindi ko nakita agad pero sigurado ako na may kung ano sa ilalim ng tubig. Parang may gumagalaw pero hindi malinaw. Parang anino na sumasabay sa agos. Napaatras ako ng bahagya. Pero imbis na matakot, mas lalo akong nag-curious. Dahan-dahan akong yumuko, inilapit ang mukha ko sa tubig para mas makita ko. At sa sandaling iyon, may nakita ko. Isang pares ng mata. Mabilis lang iyon. Parang isang iglap lang na sumilip sa kailaliman. Pero sigurado ako sa nakita ko. Parehong mata ng babaeng nasa panaginip ko. Napaatras ako ng tuluyan. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko na kayang tanggihan. Hindi ito guni-guni. Hindi ito basta panaginip. May nilalang sa ilalim ng ilog. At siya ang nagligtas sa akin. At habang nakatayo ako roon, ramdam ko na hindi pa siya tapos sa akin. Parang may hinihintay siya. At pakiramdam ko, malapit ko na siyang makita ng harapan. Hindi na ako mapakali matapos ang nakita ko sa ilog. Kahit umuwi na ako, hindi maalis sa isip ko yung mga matang sumilip mula sa ilalim. Hindi iyon guni-guni. Sigurado ako sa nakita ko. At lalo akong hindi mapakali dahil sa pakiramdam na parang may inaasahan siya sa akin. Buong araw akong balisa. Kahit anong gawin ko, bumabalik at bumabalik sa isip ko ang ilog. Parang may humihila sa akin pabalik. Hindi pisikal, kundi nasa loob ko mismo. Isang tahimik na tawag na hindi ko maipaliwanag. Pagsapit ng gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumalik ako. Tahimik ang baryo. Karamihan sa mga bahay ay patay na ang ilaw. Tanging tunog ng mga kuligrig at mahihinang yabag ko ang naririnig ko habang papalapit sa ilog. Mas malinaw ang buwan na yon at ang liwanag nito ay sapat para makita ko ang agos ng tubig. Huminto ako sa gilid ng pampang. Ilang segundo akong nakatayo lang, nakatingin sa ilog. Parang naghihintay, parang may kausap kahit wala namang ibang tao. Huminga ako ng malalim at nagsalita kahit hindi ako sigurado kung may makakarinig sa akin. Ako yung iniligtas mo, di ba? Tahimik. Walang sumagot. Napangiti ako ng bahagya, parang napahiya sa sarili ko. Ano ba ang inaasahan ko na may sasagot sa akin mula sa tubig? Pero bago pa ako tuluyang tumalikod, may nangyari. Biglang kumalma ang tubig. Hindi iyon normal. Kanina lang malinaw ang agos nito, pero ngayon parang biglang humina. Parang may pumigil sa galaw nito. Parang may presensya na unti-unting lumilitaw. Napahinto ako. Hindi ako gumalaw. Unti-unti may nakita akong anino sa ilalim. Dahan-dahan itong umaangat. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o hindi, pero hindi ako makagalaw. Nakapako lang ang mga paa ko sa kinatatayuan ko habang pinapanood ang nangyayari. At doon ko siya nakita. Umahon siya sa tubig na parang hindi ito hadlang sa kanya. Walang ingay, walang pagtilamsik. Parang bahagi siya ng ilog na unti-unting nagkaroon ng anyo. Siya yung babaeng nakita ko. Mas malinaw ngayon kaysa sa panaginip. Mas totoo. Mahaba ang buhok niya na basa at dumikit sa balikat niya. Ang balat niya ay maputi, pero hindi maputlang pangkaraniwan. Parang may liwanag na nanggagaling mismo sa kanya. Ang mga mata niya, iyon pa rin ang hindi ko makalimutan. Malalim, tahimik, pero parang may kwento.
Hindi siya nagsasalita. Nakatayo lang siya sa tubig, hanggang tuhod, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano kaming katagal nagkatitigan. Parang huminto ang oras. Walang tunog, walang galaw, kundi kami lang. Ako ang unang nagsalita. Ikaw yung iniligtas sa akin, di ba? Tahimik siya pa rin, pero dahan-dahan siyang tumanggo. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na matakot, parang may kung anong gumaan sa pakiramdam ko. Parang may kumpirmasyong matagal ko nang hinahanap. Lumapit ako ng bahagya sa pampang. Hindi ako sigurado kung dapat ba akong matakot, pero hindi iyon ang naramdaman ko. Parang may tiwala na hindi ko maipaliwanag. Sino ka? Doon siya nagsalita. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Parang sabay itong narinig ng tenga ko at ng isip ko. Ako ang nagbabantay sa ilog na ito. Hindi iyon normal na sagot, pero parang normal lang sa kanya. Hindi ko alam kung anong susunod kong sasabihin. Ang dami kong gustong itanong, pero parang nawala lahat iyon sa isip ko. Bakit ako? Iyon lang ang lumabas sa bibig ko. Tumingin siya sa akin ng mas matagal. Parang pinag-iisipan ng sagot. At nang nagsalita siya, mas mabigat ang tono ng boses niya. Dahil ikaw lang ang bumalik. Napakunot ang loo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad siya sumagot. At sa halip, tumingin siya sa paligid. Sa ilog, sa mga puno, sa dilim ng gabi. Parang may inihisip siya na hindi niya masabi agad. Pagkatapos, binalik niya ang tingin niya sa akin. Marami na akong iniligtas. Mahinang sabi. Pero ikaw lang ang bumalik upang hanapin ako. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa sinabi niya. Totoo naman, kung tutuusin, dapat nakalimutan ko na siya. Dapat itinuring ko na lang na aksidente ang lahat. Pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin. At ngayon, narito ako sa harap niya. Tinitigan ko siya ng mabuti. Sa unang pagkakataon, hindi ko lang siya tinitingnan bilang misteryosong nilalang. Nakikita ko rin ang lungkot sa kanya. Bakit parang kilala kita? Bigla kong tanong. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun, pero iyon ang naramdaman ko mula pa noong una. Saglit siyang natahimik. At sa pagkakataon iyon, nakita ko ang kakaibang pagbabago sa mga mata niya. Parang may alaala siyang binalikan. Parang may emosyon na matagal na niyang tinatago. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi siya lumabas sa tubig, pero sapat ang lapit para makita ko ng malinaw ang mukha niya. Dahil may bahagi ka na matagal nang naririto, mahinang sabi. Hindi ko agad naintindihan, pero bago pa ako makapagtanong ulit, umatras siya. Unti-unti siyang lumubog pabalik sa tubig. Teka, sabi ko sabay abot ng kamay ko. Pero huli na. Parang bulalang na nawala ang anyo niya sa ilalim ng ilog. Tahimik ulit ang paligid. Parang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo sa pampang, puno ng tanong. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi siya basta nilalang lang. At ang dahilan kung bakit niya ako iniligtas ay mas malalim pa kaysa sa naiintindihan ko. Hindi ako agad nakaalis sa pampang matapos siyang mawala. Nakatayo lang ako roon, nakatitig sa tubig na para bang may lalabas ulit anumang oras. Pero nanatiling tahimik ang ilog. Parang walang nangyari. Parang wala akong nakausap na nilalang na hindi ko maipaliwanag. Umuwi ako ng mabigat ang pakiramdam. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng tanong sa isip ko. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. May bahagi raw ako na matagal nang naroon. Ano ang ibig niyang sabihin? Paano ako magkakaroon ng koneksyon sa isang nilalang na hindi naman bahagi ng mundo ko? Kinagabihan, hindi na ako nagulat nang muling bumalik ang panaginip. Pero iba na ito ngayon. Hindi na ako basta nakalutang lang sa tubig. Ngayon, nakatayo ako sa pampang. Maliwanag ang paligid, pero hindi ito tulad ng tunay na ilog na kilala ko. Parang mas buhay ang lugar, mas malinaw ang tubig, mas sariwa ang hangin, at may kakaibang liwanag na nagmumula sa paligid kahit wala namang araw. Naroon siya.
Nakatayo sa gitna ng ilog, nakaharap sa akin. Hindi na siya mukhang malungkot tulad ng dati, pero may bigat pa rin sa mga mata niya. Lumapit ako. Hindi ako natatakot. Parang normal na lang sa akin ang presensya niya. Parang bahagi na siya ng buhay ko, kahit ilang araw pa lang ang lumipas mula noong una ko siyang makita. Hindi na ako nagtanong kung sino siya. Sa halip, ako na mismo ang nagsalita. May koneksyon ako sa lugar na ito, hindi ba? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-atubiling sumagot. Oo, isang salita lang, pero ramdam ko ang bigat nito. Napahinga ako ng malalim. Ano yon? Tanong ko kahit may kaba sa dibdib ko. Saglit siyang tumahimik. Parang hinahanap ang tamang paraan para ipaliwanag ang mga bagay na mahirap intindihin. Matagal na ang ilog na ito. Mahina niyang sabi. Bago pa man itayo ang baryo ninyo, narito na ito. Maraming tao ang dumaan, maraming buhay ang nawala, at maraming lihim ang itinago. Habang nagsasalita siya, parang may mga imahe na unti-unting lumilitaw sa paligid. Hindi ko alam kung panaginip pa ba ito o alaala na ipinapakita niya sa akin. May makita akong batang lalaki. Nakatayo sa pampang, nakatingin sa tubig. Lumapit ang diwata sa batang iyon. At doon ko napagtanto. Ako iyon. Mas bata. Siguro mga 7 o 8 taong gulang. Napatigil ako. Hindi ko maalala ang isenang iyon, pero malinaw sa paningin ko ngayon. Araw iyon. Tahimik ang paligid. Nakatayo lang ako noon. Parang may kausap kahit walang ibang tao. Ikaw iyon. Mahina niyang sabi. Noong bata ka pa. Napakurop ako. Hindi ko maalala iyon. Bulong ko. Hindi mo na maaalala. Sagot niya. Dahil ang alaala na iyon ay kinuha na sayo. Napakunot ang noo ko. Kinuha? Tanong ko. Bakit? Tumingin siya sa tubig bago sumagot. Dahil nakita mo ako noon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan ang sagot na iyon. Lumapit siya ng bahagya. Noong bata ka, nahulog ka rin sa ilog. Mas mahina ang boses niya ngayon, pero mas malinaw ang bawat salita. Hindi kasing lala ng nangyari ngayon, pero sapat para makita mo ang mundo ko. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko maalala ang kahit na anong bahagi ng sinasabi niya. Pero may kung anong pamilyar sa pakiamdam ko. Ikaw ang unang taong hindi natakot sa akin. Dagdag niya. Habang ang iba ay umiiwas, ikaw ay lumapit. At sa pagkakataong iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa dibdib ko. Parang may nawawala sa akin na hindi ko alam. Ano ang ginawa mo? Tanong ko. Hindi ko siya iligtas noon. Sagot niya. Hindi mo yun kailangan. Pero nagkaroon ng koneksyon sa pagitan natin. Huminga siya ng malalim kahit hindi ko alam kung kailangan ba niya iyon. At ang koneksyon na iyon, ang dahilan kung bakit kita nakita muli. Tahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang dami kong gustong itanong. Pero parang sapat na ang naririnig ko para maintindihang hindi ito basta simpleng pangyayari. Bakit mo ako iniligtas ngayon? Sa wakas, iyon ang tanong na matagal ko nang gustong malaman. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Dahil hindi kita kayang pabayaan. Simple ang sagot niya, pero ramdam ko ang lalim nito. Hindi iyon dahil sa awa lang. Hindi iyon basta tungkulin. Parang may higit pa. Pero bago pa ako makapagsalita, nagbago ang ekspresyon niya. Parang may lungkot na bumalik sa mga mata niya. May kapalit ang ginawa ko. Mahina niyang sabi.
Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Pero hindi na siya sumagot. Unti-unti siyang umatras. Ang tubig sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw, parang hinihila siyang pabalik sa ilalim. Hindi pa tapos ang usapan natin, sabi ko, pilit na inaabot siya. Pero ngumiti lang siyang bahagya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Malalaman mo rin, mahina niyang sabi. At bago pa ako makapagtanong ulit, tuluyan na siyang nawala sa ilalim. Namulat ako. Nasa kwarto na ulit ako. Hinihingal, pawis na pawis, at puno ng tanong. Pero ngayon, mas malinaw na sa akin ang isang bagay. Hindi lang siya basta nilalang sa ilog. May koneksyon kami. Matagal na. At ang pagliligtas niya sa akin ay may kapalit na hindi ko pa lubos na intindihan. Mula noong gabing iyon, hindi na ako nag-atubiling bumalik sa ilog. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit parang may humihila sa akin doon. Tinanggap ko na sa sarili ko na may bahagi ng buhay ko ang konektado sa lugar na iyon at higit sa lahat sa kanya. Sa bawat gabi na bumabalik ako, mas nagiging malinaw ang presensya niya. Hindi na siya basta lumilitaw at nawawala. Unti-unti, parang nasasanay na siya sa presensya ko at ako rin sa kanya. May mga gabing tahimik lang kami, magkatapat sa pampang at sa tubig, walang nagsasalita. Pero kahit ganon, parang may naiintindihan kami sa isa't isa. May mga pagkakataon din na nagsasalita siya. Hindi mahaba, hindi palaging direkta, pero sapat para matuto ako tungkol sa mundo niya. Sinabi niya na ang ilog ay hindi lang basta daluyan ng tubig, isa itong hangganan. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang mundo ng tao at ang mundo nila. Hindi lahat ay nakakakita sa kanila at hindi lahat ay pinapayagang makakita. Pero sa kung anong dahilan, ako ay kabilang sa mga bihirang nakakasilip. Habang tumatagal, mas nagiging komportable ako sa presensya niya. Hindi na ako natatakot. Sa halip, parang may kapayapaan akong nararamdaman tuwing kasama ko siya. Isang katahimikan na hindi ko nararanasan sa ibang lugar. Isang gabi, mas matagal kaming nag-usap. Tahimik ang paligid, ang ilog ay banayad ang agos at ang liwanag ng buwan ay tumatama sa tubig, nagbibigay ng kakaibang kintab sa ibabaw nito. Nakaupo ako sa pampang habang siya naman ay nakatayo sa mababaw na bahagi ng ilog. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Parang iniisip kung paano ipapaliwanag ang sagot sa isang taong hindi kabilang sa mundo niya. Hindi tulad ng sa inyo, sagot niya sa huli. Hindi namin nararamdaman ng pagod sa parehong paraan. Napangiti ako ng bahagya. Sana ganun din kami, sagot ko. Saglit siyang tumingin sa akin at doon ko napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Parang may halong inggit at lungkot. Hindi rin ganun kadali ang sa amin. Mahina niyang sabi. Tahimik akong nakinig. May mga bagay na hindi namin nararanasan, pero may mga bagay din na hindi namin kayang gawin. Tulad ng ano? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi siya umahon sa tubig, pero sapat ang lapit para maramdaman ko ang lamig na nanggagaling sa kanya. Tulad ng manatili, sabi niya. Napakunot ang noo ko. Ano ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin ng direkta. Hindi kami maaaring lumayo sa lugar na ito. Dito kami nakatali, sa ilog. Tahimik akong napaisip. Ibig sabihin, hindi siya maaaring umalis. Hindi siya maaaring pumunta sa mundo ko. Hindi siya maaaring mamuhay tulad ng tao. Habang iniisip ko yun, hindi ko na malaya na mas lumapit pa ako sa tubig. Hindi ka ba nalulungkot? Mahina akong tanong. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang malinaw na emosyon sa mukha niya. Oo, simple lang ang sagot niya. Pero sapat para maramdaman ko ang bigat nito. At sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa loob ko. Hindi ko na siya nakikita bilang misteryosong nilalang. Nakikita ko na siya bilang isang nilalang na may damdamin, na may limitasyon, na may lungkot. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa tubig. Nag-alinlangan akong sandali, pero hindi ako umatras. Unti-unti niyang inilapit ang kamay niya sa akin, at nang magdikit ang mga palad namin, doon ko naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Malamig siya, pero hindi nakakapanlambot. Parang may kasamang init na hindi ko maipaliwanag. Nagtitigan kami, walang nagsalita, pero parang may kung anong naipasa sa pagitan namin. Isang koneksyon na mas malalim kesa sa mga salitang kaya naming sabihin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganun, pero nang bawiin niya ang kamay niya,
Parang may nawala sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Napabuntong hininga ako. Sa tingin ko, hindi na ako matatakot sa'yo, sabi ko. Ngumiti siya ng bahagya at sa unang pagkakataon, ang ngiti niya ay hindi na malungkot. Pero sa likod nito, may naramdaman akong kakaiba. Parang may itinatago siyang sa akin. Parang may bagay siyang hindi sinasabi sa akin. At kahit gusto ko pang magtanong, hindi ko na ginawa. Sa halip na natili lang kami roon, tahimik, magkatabi sa pagitan ng dalawang mundo. At sa gabing iyon, mas lalo kong naramdaman na hindi na ako basta-basta makakawala sa koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Dahil sa bawat pagbalik ko sa ilog, mas lalo akong lumalapit sa kanya. At hindi ko napapansin, unti-unti ko na ring hinahanap ang presensya niya. Parang hindi na kumpleto ang gabi ko kapag wala siya. At kahit hindi ko lubos na iniintindihan ang lahat, alam ko sa sarili ko na may hangganan ang lahat ng ito. May limitasyon. Isang bagay na hindi ko pa nakikita pero ramdam ko na paparating na ito. At sa sandaling dumating iyon, alam kong may kailangan akong piliin. Pero sa nayon, pinili ko munang manatili sa tabi niya, sa pagitan ng tubig at lupa, kung saan nagsimula ang lahat. Habang tumatagal ang mga gabi ko sa ilog, mas nagiging normal na sa akin ang lahat. Parang naging bahagi na siya ng araw-araw ko. Hindi ko na iniisip kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Hindi ko na rin iniisip kung may dapat pa akong katakutan. Ang alam ko lang, sa tuwing nandun ako, mas nararamdaman kong may saysay ang mga nangyayari sa akin. Pero hindi lahat ng tao sa paligid ko ay mananatiling walang napapansin. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi galing sa tindahan, may matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan ang biglang tumawag sa akin. Kilala ko siya sa baryo. Tahimik lang siya palagi, bihira magsalita at kadalasan ay nakaupo lang sa ilalim ng puno habang nakatingin sa malayo. Hindi ko siya pinapansin noon, pero sa pagkakataong iyon, parang ibang tingin niya sa akin. Ikaw, sabi niya, mahina pero malinaw. Napahinto ako. Ako po? Tanong ko. Tumanggo siya. Lumapit ka. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod ako. May kakaibang bigat ang boses niya na parang hindi mo kayang baliwalain. Paglapit ko, tinitigan niya ako ng mabuti. Parang sinusuri ang bawat galaw ko, bawat ekspresyon ng mukha ko. Ilang gabi ka nang pumupunta sa ilog. Bigla niyang sabi. Parang kumirot sa dibdib ko. Hindi ko agad alam kung anong isasagot ko. Hindi naman po. Sagot ko, pilit na kalmado. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, umiling siya. Huwag mo nang itanggi, sabi niya. Alam ko ang presensya ng ilog at alam ko kung kailan may taong masyadong malapit sa kung ano ang hindi dapat. Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero sa tono ng boses niya, parang sigurado siya. May nakikita ka na, dugtong niya. Hindi ba? Hindi ako agad sumagot, pero sa katahimikan ko, parang nakuha na niya ang sagot. Napabuntong hininga siya. Hindi ka dapat bumalik doon. Mahina niyang sabi. Napapunot ang noo ko. Bakit po? Hindi ko mapigilan ng tanong. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng ilog. Ang mga nilalang doon, sabi niya. Hindi sila basta-basta nagliligtas ng walang dahilan. Ramdam ko ang kaba na unti-unting umaakyat sa dibdib ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Tumingin siya ulit sa akin at sa pagkakataong iyon, mas seryoso ang ekspresyon niya. May kapalit ang bawat tulong, sabi niya. At kadalasan, hindi mo agad nakikita kung ano iyon. Parang biglang bumigat ang paligid. Naalala ko ang sinabi niya sa akin. May kapalit ang ginawa ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi naman siya masama. Bigla kong sabi, hindi ko namamalayan na ipinagtatanggol ko siya. Napatingin sa akin ng matanda. Hindi lahat ng hindi masama ay ligtas. Mahina niyang sagot. Tahimik akong napaisip. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko siya nakikitang panganib. Hindi ko siya kayang isipin na may masamang balak. Pero ang sinabi ng matanda, hindi ko rin basta kayang baliwalain. Kung gusto mong mabuhay ng normal, dugtong niya, layuan mo ang ilog. At kalimutan mo kung ano ang nakita mo. Natahimik ako. Hindi ko alam kung kaya ko iyon. Hindi ko alam kung gusto ko iyon. Hindi na ganun kadali. Mahina akong sagot.
Tinitigan niya ako ng matagal at doon ko nakita ang lungkot sa mga mata niya. "Huli na ba?" tanong niya. Hindi ako sumagot dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. Napabuntong hininga siya at tumayo ng dahan-dahan. "Mag-iingat ka," huling sabi niya bago siya lumakad palayo. Naiwan akong nakatayo roon, puno ng iniisip. Buong gabi, hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin ng mga sinabi niya. Paulit-ulit itong tumatakbo sa isip ko. May kapalit. Hindi lahat ng hindi masama ay ligtas. Layuan mo ang ilog. Pero habang iniisip ko iyon, may isa pang bagay na mas malakas. Ang pakiramdam na parang hindi ko kayang iwan ng lahat. Kinagabihan, bumalik ako sa ilog. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Pagdating ko roon, nandun na siya. Parang hinihintay ako. Tahimik siyang nakatanyo sa tubig, nakatingin sa akin. Lumapit ako ng dahan-dahan. "May gusto akong itanong," sabi ko. Tumingin siya sa akin, parang alam na niya kung ano iyon. "May kapalit ba ang pagliligtas mo sa akin?" Diretso kong tanong. Saglit siyang natahimik. At sa pagkakataong iyon, nakita ko ang pag-aalinyangan sa mukha niya. Hindi agad siya sumagot. At sa katahimikang iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng tanong ko. Unti-unti siyang luwapit at nang magsalita siya, mahina ang boses niya. "May mga bagay na hindi ko maaaring baguhin," sabi niya. Napakunot ang noo ko. "Anong ibig niyong sabihin?" tanong ko. Pero hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya lang ako. At sa mga mata niya, nakita ko ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. At sa sandaling iyon, doon ko naramdaman na may mas malalim pang katotohanan na hindi pa niyang sinasabi. At kahit anong pilit ko, alam kong malapit ko na yung malaman. At baka, hindi ko yun magustuhan. Hindi na ako mapakali matapos ang gabing iyon. Hindi na sapat sa akin ang mga sagot na binibigay niya. At mas lalo akong nabibigatan sa mga tanong na hindi niya sinasagot. Ramdam ko na may itinatago siya. At kahit hindi niya sabihin, alam kong may kinalaman iyon sa akin. Kinabukasan, hindi ako lumabas ng bahay. Tahimik lang ako, nakaupo. Pinipilit ayusin ang mga iniisip ko. Paulit-ulit sa utak ko ang sinabi ng matanda at ang reaksyon niya nang tinanong ko siya. Pareho silang may alam. Pareho silang nagbabala sa akin sa magkaibang paraan. At sa puntong iyon, hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Kinagabihan, bumalik ako sa ilog. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na yun dahil sa paghahanap o pananabik. May halo na itong kaba. May bigat na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko roon, nandoon na siya. Tulad ng dati, tahimik siyang nakatayo sa tubig. Pero ngayon parang mas ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi pisikal na distansya kundi yung pakiramdam na parang may hadlang na hindi ko makita. Lumapit ako. Kailangan ko ng totoo. Diretso kong sabi. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, hindi na niya iniwasan ang mga mata ko. Tahimik kaming nagkatitigan. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. "Noong iligtas kita," mahina niyang simula. "May nabago." Napakagat ako sa labi ko. "Anong nabago?" tanong ko. Huminga siya ng malalim kahit hindi ko alam kung kailanan niya iyon. "Ang mundo ko at ang mundo mo ay may balanse," sabi niya. "May hangganan na hindi dapat tinatawid. Pero noong pinili kitang iligtas, naputol ang balanse na iyon." Parang may kumalabog sa dibdib ko. "Naputol?" ulit ko. Tumanggo siya. Unti-unti akong lumapit kahit hindi ko namamalayan. "At ano ang nangyari?" tanong ko. Saglit siyang tumingin sa tubig bago sumagot. "Ako ang nagbabayad ng kapalit," sabi niya. Napahinto ako. Hindi ko agad naintindihan. "Ano ibig mong sabihin?" Mahina ang boses ko. Tumingin siya ulit sa akin at doon ko nakita ang malinaw na lungkot sa mga mata niya. "Unti-unti akong nawawala," sabi niya. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam ang anong sasabihin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang narinig ko.
Hindi iyon ang inaasahan ko. Hindi iyon ang gusto kong marinig. Paano? Tanong ko halos pabulong. Dahil hindi ako dapat pumasok sa mundo mo. Sagot niya. At hindi ka dapat nabuhay mula sa dapat mong maging kapalaran noong gabing iyon. Napaatras ako ng bahagya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang biglang bumigat ang lahat. Ibig mong sabihin, dapat namatay ako? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot agad, pero ang kataimikan niya ang nagsilbing sagot. Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot o lungkot. Pero isang bagay ang malinaw. Ang buhay ko ngayon ay may kapalit at siya ang nagbabayad. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ko, mas mabigat na ang tono. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Dahil alam kong hindi ka nalalapit sa akin kung ginawa ko iyon. Sabi niya. At sa sandaling iyon may kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam kong tama siya. Kung nalaman ko yun agad, iiwas ako, tatakas ako, at hindi ko siya makikilala ng ganito. Tahimik kaming pareho. Ang tunog ng ilog lang ang naririnig ko. Anong mangyayari sa'yo? Sa wakas, iyon ang tanong na pinakakinakatatakutan ko. Tumingin siya sa malayo sa madilim na bahagi ng ilog. Kapag tuluyan nang nawala ang balanse, sabi niya, mawawala rin ako. Parang humigpit ang dibdib ko. Hindi. Mahina akong sabi kahit wala akong solusyon. Hindi pwede. Pero hindi siya ngumiti. Hindi siya tumutol. Tinitigan niya lang ako, parang tinatanggap na niya ang mangyayari. May isa pang bagay. Dugtong niya. Napatingin ako sa kanya. Ano? Tanong ko. Saglit siyang nag-atubili. At sa unang pagkakataon, parang nahirapan siyang magsalita. Ikaw din ay nagbabago. Sabi niya. Napakunot ang noo ko. Paano? Unti-unti kang nahihila sa undo ko. Mahina niyang sagot. At habang mas lumalapit ka sa akin, mas lumalayo ka sa mundo mo. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano gagawin. Pero sa sandaling iyon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi lang siya ang nanganganib, pati ako. At ang koneksyon namin ay isang bagay na unti-unting sumisira sa pagitan ng dalawang mundo. At habang nakatayo ako sa harap niya, doon ko naramdaman na malapit na akong mapipilitang pumili. At kahit anong piliin ko, may mawawala. Hindi ako agad nakasagot matapos niyang sabihin ang lahat. Parang biglang bumigat ang bawat paghinga ko. Ang mga salitang matagal ko nang hinahanap ay nasa harap ko na, pero hindi iyon ang mga sagot na gusto kong marinig. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat, pero mas mahirap itong tanggapin kaysa sa mga tanong na gumugulo sa isip ko noon. Nakatayo lang ako sa pampang habang siya ay nasa tubig, at sa pagitan namin, ramdam ko ang lalim ng distansyang hindi ko kayang sukatin. Hindi lang iyon pagitan ng lupa at tubig, kundi pagitan ng dalawang mundong hindi dapat nagtatagpo. Kung lalayo ako? Mahina kong sabi, halos babulong. Titigil ba ang lahat? Tumingin siya sa akin, diretsyo, walang iwas. Unti-unti niyang ikiniling ang ulo niya. Oo. Simpleng sagot, pero parang may kumalas sa loob ko. Kung lalayo ako, babalik ang balanse. Mawawala ang panganib sa kanya. Mawawala rin ang pagbabagong nangyayari sa akin. Magiging normal ulit ang lahat. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ganun kadali iyon. Tahimik akong napayuko. Kung mananatili ako? Hindi ko na tinapos ang tanong. Hindi ko na kailangan. Dahil alam ko na ang sagot. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko nang nakita ang takot sa mga mata niya. Huwag. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Hindi ka dapat manatili. Dugtong niya. Napailing ako. Hindi ko kayang basta umalis. Sabi ko, mas malinaw na ang boses ko. Hindi matapos ang lahat ng ito.
hindi matapos na parang walang nangyari. Tahimik siyang nakinig. Alam kong nahihirapan ka, sabi niya. Pero kailangan mong piliin ang sarili mo. Napahigpit ang kamao ko. Paano ka? Tanong ko. Paano kung mawala ka? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa tubig. Parang doon niya hinahanap ang sagot na matagal na niyang alam. Matagal na akong bahagi ng ilog, sabi niya. Kung mawala man ako, bahagi pa rin ako nito. Parang may kirot na dumaan sa dibdib ko. Hindi iyon sapat para sa akin. Hindi iyon ang gusto kong marinig. Lumapit ako sa tubig, mas malapit kaysa dati. Hindi mo pwedeng tanggapin na lang iyon, sabi ko. Tumingin siya ulit sa akin at sa pagkakataong iyon, gumiti siya. Pero hindi iyon masayang ngiti. Ito ang kapalit ng ginawa ko. Mahina niyang sabi. At pinili ko iyon. Napaatras ako ng bahagya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko siya masisisi. Hindi ko rin siya kayang tanggapin na mawawala na lang siya. Tahimik kaming pareho. Ang hangin ay malamig at ang tubig ay tahimik na umaagos, parang walang pakialam sa bigat ng desisyong kailangan naming gawin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na takot. Hindi takot na mamatay, kundi takot na mawalan. Hindi ko napansin na napaluhod na pala ako sa pampang. Hinawakan ko ang ulo ko, pilit iniintindi ang lahat. Kung lalayo ako, mabubuhay ako ng normal, pero mawawala siya. Kung mananatili ako, mawawala siya at baka pati ako. Parehong may mawawala, parehong may sakit. Dahan-dahan akong tumayo. Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Pero sa sandaling iyon, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi ko kayang hayaang mawala siya dahil sa akin. Huminga ako ng daloy. At sa wakas, nagsalita ako. Kung iyon ang paraan para mabuhay ka, sabi ko, pilit pinatatag ang boses ko. Lalayo ako. Parang biglang tumigil ang paligid. Hindi siya agad gumalaw. Hindi siya agad nagsalita. Pero nakita ko ang pagbabago sa mga mata niya. Parang may kirot. Parang may lungkot na mas malalim kaysa dati. Hindi mo kailangang gawin iyon. Mahina niyang sabi. Napangiti ako ng bahagya. Kailangan, sagot ko. Dahil kung hindi, pareho tayong mawawala. Tahimik siyang tumingin sa akin. At sa pagkakataong iyon, wala na kaming kailangang sabihin pa. Alam na naming pareho ang ibig sabihin ng desisyong iyon. Unti-unti akong umatras. Isang hakbang. Dalawa. Hindi ko siya inaalis sa paningin ko. Ayokong iyon ang huling beses na makikita ko siya. Habang lumalayo ako, pakiramdam ko may bahagi ng sarili ko na naiiwan sa ilog. Parang may kung anong napuputol. Masakit, pero pinilit kong ipagpatuloy. Hanggang sa hindi ko na siya makita ng malinaw. Hanggang sa ang taning natira na lang ay ang anyo niya sa isip ko. At sa gabing iyon, habang naglalakad ako palayo sa ilog, alam ko na may tinapos ako. Pero alam ko rin na may iniwan akong bahagi ng sarili ko roon. At kahit anong pilit kong maging matatag, hindi ko maikakaila ang isang bagay. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang mundo nang wala siya. Ilang araw akong hindi bumalik sa ilog matapos ang desisyong ginawa ko. Sa bawat paggising ko, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na iyon ang tamang ginawa. Na kailangan kong piliin ang mundo ko, ang buhay ko, at ang mga bagay na naiwan ko bago mangyari ang lahat. Pero kahit anong pilit kong magpakanormal, hindi ko maitatanggi na may kulang. Tahimik na bumalik ang lahat sa dati. Ang baryo, ang mga tao, ang simpleng takbo ng araw. Wala nang kakaibang pakiramdam, wala nang aninong sumusunod sa akin, at wala na ring panaginip na gumigising sa akin tuwing gabi. Kung tutuusin, iyon ang gusto ko noon, ang maging normal ulit. Pero hindi pala ganun kadali. Tuwing mapapadaan ako malapit sa ilog, hindi ko maiwasang mapahinto. Hindi ko na ito nilalapitan tulad ng dati, pero sapat na ang makita ko ito mula sa malayo para maramdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may bahagi ng sarili ko na gustong bumalik, gustong lumapit,
Gustong makita kung nandun pa siya. Pero hindi ko ginagawa. Pinili ko na ang desisyon ko at kailangan kong panindigan yon. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti, nasanay ako sa katahimikan. Nasanay ako sa kawalan niya. Pero hindi nawala ang alaala. Hindi nawala ang pakiramdam na parang may iniwan akong hindi ko na mababawi. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, napadaan ulit ako malapit sa ilog. Hindi ko iyon sinasadya, pero parang kusa akong napunta roon. Huminto ako sa di kalayuan, nakatingin sa tubig na tahimik na umakagos sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nagsalita ako. Tahimik lang, halos pabulong. Salamat. Hindi ko alam kung may makakarinig, hindi ko alam kung may makakasagot, pero iyon ang gusto kong sabihin mula pa noong una. Tahimik ang paligid, walang nagbago, walang sumagot. Napangiti ako ng bahagya, kahit may lungkot sa loob ko. Siguro iyon na talaga ang katapusan. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, may naramdaman ako. Isang malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Napahinto ako. Hindi iyon tulad ng karaniwang hangin. May kakaibang pamilyar na pakiramdam. Dahan-dahan akong lumingon pabalik sa ilog. Tahimik pa rin ito, pero may kakaiba. Sa ibabaw ng tubig, may bahagyang paggalaw. Hindi malakas, hindi halata, pero sapat para mapansin ko. At sa gitna ng liwanag ng buwan, may nakita ako. Isang mahinang kislap, parang anyo, parang isang pamilyar na presensya. Hindi malinaw, hindi buo, pero sapat para makilala ko. Napahinga ako ng malalim. Hindi ako lumapit, hindi ko sinubukang tawagin siya. Sa halip, nanatili lang ako roon, nakatingin, habang unti-unting nawawala ang anyo na iyon sa tubig. At sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Hindi lungkot, hindi sakit, kundi kapayapaan. Parang may nagsasabi sa akin na ayos lang ang lahat, na tama ang naging desisyon ko, na kahit hindi kami magkasama sa huli, hindi nawawala ang koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Dahan-dahan akong tumandog. Kahit hindi niya ako marinig, kahit hindi niya ako makita, at bago ako tuluyang umalis, nagsalita akong muli. Ingat ka. Mahina pero malinaw. Pagkatapos noon, tuluyan na akong tumalikod. Hindi ko na nilingon ang ilog, hindi na ako bumalik, pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ko. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala niya. Ang gabing muntik na akong mawala at ang nilalang na nagligtas sa akin. May mga bagay sa mundo na hindi natin kailangang ipaliwanag para paniwalaan. May mga koneksyon na hindi natin kailangang hawakan para maramdaman. At may mga kwento na hindi kailangang magkaroon ng perpektong wakas para masabing totoo. Sa tuwing naaalala ko ang ilog, hindi natakot ang nararamdaman ko, kundi pasasalamat. Dahil sa gitna ng dilim, may isang nilalang na piniling iligtas ako. At kahit hindi kami magkasama sa huli, alam kong sa isang bahagi ng mundong hindi ko lubos na mauunawaan, may nagbabantay pa rin ako. Tahimik at hindi kailanman nawala.